Good morning po, Dr. Lex. Good morning, Sir Welmer. Ayun. Good morning sa lahat. Si Dr. Lex, mga kaibigan, ay isa po sa mga eksperto pagdating po sa pangangalaga ng ating pong mga mata. Pinag-aralan po nila ito at talagang buong pusong hinusayan ang kanilang kagalingan upang sa ngayon sa araw na ito ay humarap sa bawat isa sa atin at pag-usapan po natin ang ukol sa mga mata. Tama ba, Yes, Dr.? tama po. Gaano kahalaga yung mata, Dr. Lex? Pag-uusapan po natin na kailan ba talaga kailangan magpa-check yung mga bata o kailan tayo dapat magpa-check. Usually, pag 3 months old or kakapanganak pa lang po natin, chinecheck na ng ophthalmologist. Newborn screening ang ginagawa sa kanila. Pagkapanganak. Pero may vision na sila. May vision na. Wala pa. Wala pa. Newborn screening para malaman kung may abnormal sa retina nila and all. And then after that, kapag papasok na yung anak natin sa eskwelahan, kailangan ipacheck na po natin sa optometrist. Kami po ay Doctor of Optometry. Opo. So, pupunta tayo doon para ma-check yung vision. Kasi yung iba hindi nila alam, malabo na pala yung mata ng anak nila. Malalaman na lang nila 8 years old or 7 years old. So as early as 3 dapat napapacheck na po. Pero nung pagkapanganak per se ng isang bata, halimbawa infant pa lang, ilang araw bago makasilay ng liwanag yung bata? Pag 4 months, 3 months, hindi pa rin nakakaaninag pa lang eh. Nakakaaninag pa lang. So yung mga ophthalmologists, yun ang unang magche-check sa kanila. And then kami, pag nakakasalita na yung bata, 2 to 3 years old, pwede namin ma-check na. Pag ready ka na, to go to school. So mahalaga pala yung ipa-check up yung ating vision ng ating mga anak. Kasi nga, meron palang tinatawag na pediatric error of refraction. Yung refraction, yun po yung proseso ng pagkakita yata, doktora. Ano po yung mga pediatric error of refraction? Katulad ba ito ng error of refraction sa mga adult na katulad natin? Yes, pare-pareho. We have nearsighted. Yan yung myopia. Myopia. Or para maintindihan ng mga in layman's term, long yung eyeball. Nearsighted is long yung eyeball. Yung nakikita mo yung malapit lang. Yes, medyo malabo na sa malayo. Tapos yung pangalawa po, or hyperopia, yung mga farsighted. So nakikita nila yung far, pero malabo yung near. Tapos yung pangatlo is astigmatism. Yes, Kaya nagkakaroon ng astigmatism dahil cylindrical yung shape ng eyeball natin or parang football in shape. Kaya nagkakaroon ng astigmatism. Tapos pag 40 years old na tayo, ang tawag sa atin, presbyopia, yun yung mga gumagamit na ng doble vista. So, yes. Pag 38 to 40 na tayo, so maliwanag yung malayo, pero yung malapit, super labo, kaya nilalayo na po natin. Dati ako, doktora, nearsighted lang ako eh. Pero ngayon, nagdo-double vista. Minsan yung malapit, hindi ko na rin mabasa. So, itong salamin na ginawa sa akin, progressive yata, tawag dito. May malayo, computer, at saka reading. Pero yan ba yung makukorek ka? Ano ba yan? Reversible ba yung presbyopia? Hindi. Hindi na. Pero pwedeng i-correct? With the salamin. Kaya yung mga ibang nanay, balik tayo sa bata, yung mga ibang nanay, akala nila pag nagsalamin yung anak nila, lalong lalabo. Hindi po. So pag may salamin, corrected yung vision. Pag hindi, pag hindi nagsalamin, lalong magkakaroon ng lazy eye. Lazy eye, akala nila nalilihis yung mata. Ano sinabi mo sa akin nung amblyopia? Amblyopia. Lazy eye. Kahit may salamin, hindi na niya makokorek ang vision kasi inignore na ng brain mo. So malala na yun. So bago mangyari yun, kailangan dapat meron ng every year nagpapacheck ka sa inyong optometrist. Hindi ba nire-require sa paaralan yun, Doc? Dapat ganun. Dapat ganun. Dapat sa DepEd, every school, kailangan nila nag-check na ng optometrist. Napaka-importante po ng mata. Dito po sa pagsasali ng edukasyon. Paano masasalina ng edukasyon itong ating mga batang mag-aaral kung hirap naman silang tumingin. Actually, napansin ko yan, Doc, nung ako'y college na. Kasi ugali ko, sa likod ako na likod ako umuupo.
wala akong natutuwan. Di ba? So, ang ginawa ko, lumapit na ako. Yun, may natutuwa naman ako. Doon ko na-realize na meron palang mali sa paningin ko na. Kaya dapat, kunyari as early age, dati wala tayong mga grado kasi naglalaro tayo ng moro-moro, patintero, yung mga bata ngayon, puro gadget na. So, dapat, every 1 hour, titingin tayo sa malayo. Okay? Para ma-relax yung eyes natin. So, dapat yung mga batang 3 years old, 4, dapat hindi mo na sila nag-gadget. Kasi kung di, magkakaroon sila ng mas maagang myopia or nearsighted. So are you saying, Doc, nung tayong bata, medyo, pwede tayong magkaroon ng ganyan, di ba? Pwede tayong magkaroon ng refraction, pero hindi ganyan kabilis, not compared today, na maraming mga factors. So globally, yun na yung problema, myopia. Sa Hong Kong at Singapore, halos lahat ng bata nakasalamin. Because of the advent of new technology. Yes, opo. So kailangan tumingin tayo parati sa malayo, and then ano pa kailangan natin gawin? Dapat magpa-check. And then kung parang napapansin mo, malabo yung mata ng anak mo sa school, lumilipat siya in front, so dapat ipa-check na rin natin. So dapat sabi nga natin, yung mga bata importante, dapat nagpapacheck po sila sa mga optometrist, dapat obligahin sila ng DepEd o kaya magkaroon ng programa ang DepEd na ito ay naisasagawa. Di ba kung minsan meron din silang mga medical check-up? Opo. Bakit hindi yung gawin din nila yung optic check-up din? Opo. Ngayon, may ipinasa na bill na every 0 to 15 years old ay maaari nang mag-avail ng free glasses. Free glasses. Under PhilHealth. PhilHealth siya. So, every 0 to 15 years old, pero kailangan makipagmuwa pa kay Mayora. Ayun. Mayora, and sa inyong malapit na... Sa LGU? Yes, sa LGU na doktor. Eto, sabi dito, bago pumasok sa eskwela, ay magpasuri ng mata. Anong ibig sabihin nito? Yung before school, before yung start before ng school entering year. school or toddler, yes, i-check ka na. So, may mga gamit kami pang check ng bata kahit na hindi na tayo magsalita. Kunyari, Down syndrome, di nagsasalita, or may autism, pwede na rin natin silang ma-check. So dapat maging practices na ito ng mga magulang na bago isa lang sa paaralan for the next school year, ngayon pa lamang nagpapa-check up na. So para kung kinakailangan ng salamin, mabigyan na sila ng salamin. Opo. Tandaan natin, sabi ni Doktora, yung pong dating pagkaunawa po natin na pagka nagsalamin ka na ay tuluyan ng lalabo yung mata nyo, ay hindi po totoo yun. Di ba? Hindi totoo yun, mga kaibigan. Lalong sasakit yung ulo mo kapag hindi ka nagsasalamin. Pagka hindi ka actually papunta ako dun pagka hindi na correct yan, Doktora, ano yung iba pang mga medical implication niya? Number 1 is syempre, sasakit yung ulo mo, and then sa studies niya, talagang mahihirapan siya. Ayun. Ito, myopia, isa sa mga problema ngayon ng ating po mga batang mag-aaral. Buong mundo, global to. Opo. Global tong problema because sabi nga ni Doktora, yung nakaka-apekto dito yung mga gadget katulad ng ngayon nakikita ko yung pamangkin ko 2 years old pa lang nanonood na dapat hindi. Hindi ba dapat? Dapat hindi. Or siguro 45 minutes bawasan. lang. Bawasan. Okay. In a day, 45 minutes. Siguro pag mga 5 or 6 years old. Kaso, Doktora, kasi yung ginagawa ng mga magulang ngayon, yung iba syempre walang yaya. Para yung mga umiiyak na bata, parang one way of pagtahan sa mga bata. Yes, diba? Which is mali. Detrimental. Dapat we go out and play sports or maglaro sa labas para lalong hindi tumaas ang grado.
So yun, no? So ang dami nating nalalaman. Bago pumasok yung mga bata, kailangan magpa-check up na para mailapat yung tamang paglapat ng kung may problema man sa mata. Ngayon, myopia ang pangunahing problema ngayon ng ating mga bata. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi ito sa buong mundo. Meron pong binanggit na dito, binanggit na si doktora mismo, mga hakbang na maaring gawin upang makatulong sa pagbagal at pagprogreso ng myopia. Teka, pwede bang bago yon, pwede bang maiwasan yung pagiging myopic, doktora? Yes, opo. So yun nga, every 20 minutes titingin tayo sa malayo. Pwede rin maiwasan, pero yung iba hereditary. Kasi kunyari mother and father mo, mataas yung nearsighted nila, pwede mo mahawak. So namamana yun. Kagaya yung isang anak ko, wala siyang grado. Yung lalaki. Yung babae naman, ang taas ng astigmatism. Yung astigmatism na correct ba yun? With glasses. Or pwedeng 7 years old or 8 years old, pwedeng i-contact lens na natin yung mga anak nyo sa gabi. Tapos pag take off, pag umaga, tatanggalin nila yung contact lens. Clear na yung vision nila. When we say about correction, makukorek siya through sa paggamit ng salamin. Darating ba yung panahon na pagka yan ay nakorek, pwede mo nang tanggalin yung salamin mo? Magpapa-screening siya for laser if 21 years old na siya. Pwede na natin i-screening. Pwede siyang magpa-screen sa mga LASIK center. Kasi ang bata ay tumataas pa yung grado hanggang 21 years old ayon sa study. So ang pwede mo lang gawin dyan is glasses na controlling power or contact lenses sa mga bata. Ayun. Ito pa, limitahan ang oras na ginugugol mo sa gadgets. Nabanggit na ni Doktora kanina. Magpahinga ng madalas mula sa paggamit ng screen tuwing 1 oras. So tama yung binabanggit. Meron akong kaibigan dito Meron akong kaibigan na talagang ganyan ang pinapractice. No wonder yung kanyang mga anak talagang maganda yung kanilang vision at very athletic yung katawan kasi ipinairal ang disiplina. So yung disiplina talaga dapat ipairal dito. Meron din akong friend na talagang 2 years old up to 5 hindi pa nag-gadget yung mga anak nila. Hindi niya pinapahawak ng cellphone. So siya rin, hindi rin siya nag-cellphone. Oo, siyempre, pagka ikaw ay nag-utos, kailangan tiyakin mo na bawat inuutos mo, hindi masusumpungan sa'yo. Hindi makikita sa'yo for you to be effective. Diba? So yun, nalaman po natin 4 na refraction o error of refraction. Error lahat yun. Ano ba yung tama? Yung normal refraction? Walang grado, emmetrope. Emmetrope ang tawag. Iyon ba yung sinasabing 2020? 2020 yung vision. Yes. Meron bang ganon? Meron. Kunyari, ikaw nung marami sa atin, emmetrope tayo or walang grado, tapos until 40 years old, kailangan na natin ng retinas. Kasi tumatanda yung mata Diba? Tapos pag 50 to 60, minsan nagkakatarata na sila. So, na-check rin namin sa Tarlac Optical Clinic, and then we refer to ophthalmologists sa TPH Eye Center. So, pag nagpa-opera ng cataract, sir, libre yun sa TPH Eye Center. Yun. Tatay ko nga, nagpa-opera doon Pero paano nakukuha yung katarata? Due to aging. Aging pa rin. Aging, sir. Walang kinalaman yung pollution or what? Wala. Due to aging. So, lahat tayo pagka tumatanda, yung iba, tayo. mas magkakaroon sila ng later age, siguro 75. Yung iba naman talagang healthy yung eyes. Late talaga sila nagkakatarata. Pero ano yung punot dulo nun? Parang nawawala ng lubrication yung mata, parang gano'n. Hindi, pag nagkakatarak, ang nakikita mo is maulap. Merong maulap. May ring dito sa mata May ulap pa, tapos bothered na sila. So, until such time bothered sila, doon magpapa-opera na sila. Tapos hindi na nako-correct ng salamin ang kanilang vision. So, magpapa-opera na sila sa ophthalmologist. Mas i-clear pala natin sa kanila, sir, ano yung optometrist and Doctor of Optometry and ophthalmologist. Okay nga. Sige. What is optometry? Kasi akala nila yung, gumagawa ng salamin. So, yung si ophthalmologist, nag-aral ng medical, and then nag-o-opera sila. So, pag mag-red eyes, so nagpe-prescribe sila, and then nag-o-opera rin sila ng surgeon. So, tayo naman, optometrist, nag-check ng vision. Makikita rin kung may cataract and may underlying disease, pero we refer to
ophthalmologists. Mm. So, dapat mag-work hand in hand yung optometrist and ophthalmologist. So, ibig sabihin, ay, parehas lang sila ng gampanin pero yung proseso ng paggawa. Primary eye magkaiba. care, yes. Katulad do, hindi nyo nasakop yung medication. Hindi nyo nasakop yung operation. Yes, Sila na yon. Yes. Pero ano naman yung magagawa ng optometrist na hindi magagawa ng ophthalmologist, doktora? Pwede rin sila mag-prescribe ng eyeglasses. Yes. Pero kadalasan wala naman sila na hospital-based sa mga yun. No? Yan. Si Doktora Lexi Lee Choi, mga kaibigan, ay, of course, nabanggit na natin, siya po ay Doctor of Optometry. Meron po silang clinic dito po sa Tarlac, sa F. Tañedo. Ano po, ang kanilang serbisyo, pediatric optometry, mga kaibigan. Ayun yung unang binabanggit natin kanina, pediatric optometry. Bakit mahalaga na yung ating po mga bata ay malaman na po kung anong mga meron silang problema sa kanilang mga paningin? Makakatulong kasi ng malaki yan dito po sa kanilang pag-aaral, na pagka hindi naman natin ito pinabayaan naman natin ito, nanganganib din yung kakayanan ng mga bata sa pag-aaral. Opo, tama po. At saka kunyari nalilihis yung feeling mo, nababanlag or nalilihis yung mata ng anak mo, pwede rin nating i-check. Nababanlag. Yes, baka kailangan natin silang bigyan ng eye patch or prism. Pero dapat ma-check muna. Yung nababanlag. Simula na pagkaduling yun, di ba? Ang tawag doon, strabismus. Strabismus. So, either papasok or palabas. So, dyan po sa Tarlac Optical, malalaman mo na. Opo, ma-check natin. At pwede mong malapatan ng lunas as early on. Without the intervention muna ng medical. Surgery, opo. Progressive Lens Center. Anong ibig sabihin nito, ma'am? Progressive Lens Center. Yun, nagpe-prescribe tayo ng progressive, kagaya ng suot mo, Sir Welmers. Pag progressive, ibig sabihin malayo, malapit, at computer, all-in-one glasses. Dati meron naman yung meron pang may bilog. May bilog nakakainis yung may bilog Opo. Di na uso. Batang-bata ka kapag progressive ang suot mo. Pero gaya ni Sir Abong, naka-progressive. Ay, yung tibay. Kasama ko nung araw ng Webes. Naupuan ko, hindi mo nasira. Nahulog yung salamin, di rin nabasag. Galing kay Dr. Lex to sabi sa akin. Matibay. Myopia control. Ayan, tuturuan nyo sila kung paano makakaiwas sa myopia. Opo. So, meron tayong mga glasses na controlling power. So, sa malayo, kunyari 200 ang grado niya. So, sa malapit, 100 lang yung grado. Nearsighted. Ganun pala, Sir Welmer. Dati ako, nung grade 6, kunyari 200 yung grado ko. Binigyan ako ng, Sasalamin ka na? Oo, dati. Kasi sa lahi namin So, kunyari 200 ang grado mo sa malayo, dapat pala 100 lang ang ibigay sa malapit. So, as early as bata pa lang, pwedeng naka-progressive or myopia control glasses yung anak mo. So hindi pantay Mali yun. pala yung 200 ang malayo na grado, tapos 200 sa malapit. Mali yun. Lalong mawawasak yung mata. Yes. Kailangan talaga, kayo, pinag-aaralan yun Diba? Contact lens refraction. Ito yung ayaw ko kasi parang istorbo doktora. Parang ayaw mo lang, pero madali lang talaga mag-contact lens. Madaling ilagay lang? Oo, ilagay. Yes. Pwede. Ako, nag-contact lens ako, 13 years old. And then, nagpa-LASIK ako ng 25 years old. Gusto ko rin sana yan. Kasi nakakagwapo yun mag-iiba ng kulay yung lens Tama mo. po. Kaso, parang ang hirap at saka ang hirap talaga ng lens. Pero, sa tulong nyo, madaling gawin. Madali, yes. Pwedeng yung ibang 40s, 45, pang malayo nila yung right eye, monovision, tapos yung left eye nila pang reading. So, hindi pa rin sila naka-glasses. So, pwede pala Pwede rin yun. Pwede yun. Hindi ka mailo doon? Iba yung Hindi. Pero kadalasan makaka-adapt yung brain mo. Pero kadalasan magkaiba naman talaga yung grado ng left and right. Diba? Dapat ma-check talaga. Yun. Ano pa yung nakalagay dito? Wala ba silang mga tanong, sir? Okay. Yung ating mga audience. Okay. Pagbati lang. Si Kuya Arnold Miranda. Good morning. Teka, tingnan natin dito sa isang natin.
dito sa 91.1 natin. Ito. Manyaman Labos, sabi. Jelexy sinasabi. Si Kuya Marlon, kung may time ka, okay. Salamat, Kuya. Ito si Kuya Marlon, hindi meron talaga, no? Kahit na may edad na, hindi tatay ko, hindi nagsasalamin. Maaaring monovision siya. After cataract surgery. Oo. Maaaring yun. Maganda yung pagkaka-opera sa kanya. Pero pre-cataract, hindi siya talaga nagsasalamin. Maaaring may konti siyang grado sa malayo, sa distance, nearsighted. Tapos may konti rin siyang grado para makakita sa reading. Ayun. Monovision siya. Kaya hindi siya nagsasalamin. Have your eye check at Tarlac Optical Clinic Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. F. Tañedo Street, Tarlac City. So yung sabi ni Ma'am Mercy Manongtong, ayan, ang ganda po ni Doc. Oo nga, talagang maganda si Doc. May lahi din yan eh. Yung office po rin nyo, Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. daw. Opo. Yung Saturday naman, 9 a.m. to 4 p.m. Opo. Matatagpuan sa F. Tañedo. Ito po yung sa building ng Inside BW. Butterworld. Inside BW Bake Shop. Ayun. Wala bang ibang F. Tañedo. walang ibang branches pa. Wala pa po. Hindi pa kayo nagbabranch out. Hindi pa po. Oo. Ayun. Malapit na sa mga taga-Angeles kasi mga taga-Angeles daw gusto nila Tarlac kasi meron daw nagpagawa ng salamin na sa Tarlac pa gumanda yung kanyang vision sa Tarlac Optical pa. Kaya nananalangin sila with prayer, sabi nila sana magkaroon din ng Tarlac Optical diyan sa may Balibago sa Angeles City. Malay nyo. Soon. 'Di ba? Malay nyo mga kaibigan. Pero may magagawa talaga. Minsan talaga merong magagawa ang isang eye center na hindi magagawa ng iba. Pero tinitiyak po namin sa Tarlac Optical magagawa nila lahat. 'Di ba? Yes, opo. Kasi ano ba yung bentaha nung Tarlac Optical? We have as low as 550 pesos. Yung presyo. Yung presyo. Pero yung kagamitan, state of the art. Free check, yes. Free check tayo. Araw-araw nandun kayo? Araw-araw nandun kami. Tingnan nyo. Makikita nyo pa kagandahan ni Doktora. Tuwing Friday lang, may duty ako sa eye center. 9 to 11. Konting oras lang pala, 9 to 11. Pagkatapos ng hapon, nandiyan na kayo. Ayun, isipin nyo, napaka-busy ni May Butterworld pa si Dr. Lexi Lee. Di ba? Mga kaibigan. So, napakapalad po natin. Na from time to time ay hindi lang yung basta flood control na lang yung naririnig po natin sa balita araw-araw. Kailangan din natin yung maingatan yung ating po mga mata, yung ating pong pandinig, di ba? Actually, nandito lahat sa dito sa head yung pinaka-importanting sangkap ng ating pagkatao. Alagaan po natin 'yan, especially yung ating pong mga mata. Di ba? Parang hindi ko ma-imagine, Doc, na wala akong paningin kung kaya ko pang mabuhay. Tama. Diba? Napaka-importante ang paningin natin. So, kailangan every 10 months or 1 year, napapacheck kayo sa inyong mga optometrist. Oo nga. Kaya ikaw, Elmer Mercado, may problema itong aking kaibigan sa mata. Kung hindi nakukorek yung mata mo, punta ka dyan sa Tarlac Optical. Pumunta ka kay Dr. Lex. Dr. Lexi. Tiyak masusolusyonan ang lahat ng problema. Ayun mismo, si Boss Sabong, kasama ko ng Webes, nabagsak yung kanyang salamin, hindi nasira. Yung lens niya. Matibay ang kanyang salamin. Pati yung lens niya, bumagsak din. Nawala, inaanap pa namin sa yung binalik, hindi man nagasgas. Di ba? Buti na lang. Quality, di ba? Quality service and quality lens. Oo, quality. So, ano pa yung pwede nating maibahagi sa ating mga viewers at saka sa ating mga listeners? Ayun, every time kailangan nating magpa-check every year sa ating Doctor of Optometrist. Yun. Pero importante diyan yung mga toddlers, no? Opo, yung mga bata. Ipa-check na natin yung ating mga anak. Bago pa pumasok ng school every year. Kasi nakikita ko pati yung mga classmate ng anak ko. Parang ang labo na ng mata nila pero ayaw pa rin magpa-check. Lahat ng pamangkin ko, doktora, may salamin sila as in makakapal na salamin.
Because siguro yung itong technology na ginagamit nila araw-araw, Opo. which is not good. Kaya lang nandyan na, 'di ba? So pwede pang makorek 'yan kasi bata pa naman sila. Kailangan lang daw, sabi ni doktora, salamin, 'di ba? Opo. Ang mga bata, mga kaibigan, napaka-importante, 'di ba? Ang sabi ni Dr. Jose Rizal, ang pag-asa ng ating bayan ay ang mga kabataan. Pero paano magiging pag-asa ng ating bayan ng mga kabataan kung sila naman ay very poor yung kanilang vision? Napaka-importante ng vision sa pagkukolek ng impormasyon at saka ng Tama, edukasyon. correct. Yes, tama. Di ba? Kaya mga kaibigan, kung tayo ay nag-i-invest dito po sa pag-aaral ng ating mga anak, baka nakakaligtaan natin. Importante yung paningin ng ating bata, ng ating mga anak. Dapat yun ang tingnan din nila. Unahin, yes. Maging kaugalian nila. Opo, tama. Actually. Ayan. So, bago pumasok yung ating po mga anak, mga kaibigan, o kaya naman, kahit nasa kalagitnaan ng pagpasok, nakikita mo, pero kadalasan ba yung mga bata nagre-reklamo? Kadalasan, makapapansin mo na nababump sila into things. So doon pa lang red flag na yun. Red flag na. And then, kung nasa classroom, mapapansin ni teacher, lumilipat siya sa harap parate. Naka-squint, nakaganon siya. Ginaano niya yung mata niya. Nai-stress yung mata niya. Tapos malalaman na lang namin, mataas na yung grado niya. So too late na, baka 1 or 2 years na siyang malabo yung mata. So kadalasan, mapapansin mo yung bata through observation lang. Opo. Hindi sila nagsasalita, Nay, malabo na yung mata mo." Kadalasan tama, din, yeah. no? Lalo na yung 3 years old, 4. Kaya ito, kayo na po magkusa, mga kaibigan. Huwag na nating hintayin na yung ating po mga anak ay magreklamo, Nay o Tay, medyo malabo na yung mata ko, kailangan ko ng salamin. Hindi magsasalita yung mga batang ganyan. Di ba? Kaya kailangan lagi nating silang obserbahan. Sana maging yung ating po mga teachers, i-notify po ninyo yung mga parents po ng mga bata na medyo may problema na sila doon at magpatingin na po kayo dyan sa Tarlac Optical. Napakalapit lang dito po, dyan po sa Eftaniedo lang. Halos sa beside J-Mart. nga. Hanggang sa araw ng linggo, hindi, Sabado lang, ne? Sabado lang. Sabado lang, mga kaibigan. Naman natin Family time yung Sunday, sir. Bigyan naman natin ang pahinga si Dr. Lex. O kaya naman ay pwede po kayong makipag-ugnayan sa telepono bilang 0923-935-5966. Or please like the Facebook page, Tarlac Optical Clinic. Meron. The Vision Expert. Yun. Ayun, meron ako. Nakafollow ako sa FB page ng Tarlac Optical at makikita nyo pa doon yung pang mga detalye. Nakapasok ka na sa Tarlac Optical, pwede ka pang bumili ng masarap na pagkain ng Butterworld, mga kaibigan. Magkasing sarap sila ng Galaxy Bake Shop. Of course, yung oras po natin is 8:38. Meron pa ba tayong ibig sabihin na Dr. Lex? Siguro extra na tayo. Yung huling panawagan nyo, huling pananalita na lang, Dr. Lex. Okay. Pa-check po natin ang mga mata ng mga anak natin or si Lola at Lolo sa Tarlac Optical Clinic. Free check po. And then, yun, parating ugaliin na tumingin sa malayo parate every 20 minutes na nagagadget yung anak natin, or pwedeng sabihin na natin wag na silang mag-tablet. Pero syempre hindi impossible yun kasi environmental factors. Ang dami na ngayon, puro kunyari online class, kailangan talaga nila mag-gadget. So, every 20 minutes kailangan obligan mo silang tumitingin sa at malayo. far. Gaano Yes. kalayo? Mga 20 feet rin, tingin sa malayo. So, lalabas ka ng halimbawa nasa bahay, lumabas ka. Opo, tama. Lumabas ka para, kasi sa bahay 10 meters lang yung layo ng dingding mo, hindi magagamit yung far. Diba? Lumabas ka, kung meron kang veranda, doon ka, mas maganda nga sa kabundukan no? Tama. Teka, hindi ba hoax yun? Kung gusto mo raw gumanda, mapresko yung mata mo, tumingin ka raw sa green. Yes. Tama. Opo. Tingin sa green para ma-relax ang eyes. Ayun. Pero pwede na titingin lang talaga sa malayo. So tama pala yun. Kaya yung panahon natin talagang walang may grado sa atin kasi alam natin lahat ng klase ng laro So kung yung katawan natin nangangailangan ng ehersisyo, yung mata meron din dapat. Opo. So tingin sa So malayo. involve your child into sports. Oo nga, si Dr. Lex, Lex, sports, enthusiast siya.
Napakarami po niya. No wonder. Sabi nga ni Boss Sabong, 20 years ang yung pagitan ng kanyang itsura at saka sa kanya. Bata. Nakakabata yung exercise. Opo, tama po. Nakakabatang exercise. Kaya punta na tayo sa Red Iron. Ayun, sa taas lang. Nasa yun. taas lang, yes. Ako, sakit ng katawan ko ngayon. Kay Kuya Elmer Estropia Mercado, good morning bro. Sabi, yan, magpatingin ka kay Dr. Alex. Kay Ma'am Yoli Flores, pagka umuwi ka galing California, Ma'am Yoli, sa Orange County, pumunta ka rin kay Dr. Lexi Lee Choi, Tarlac Optical Center. Okay, at yan po ang mga, meron pa, Dr.? Wala na po. Thank you very much, Sir Welmer. Thank you, 91.1 Galaxy FM Radio. Siya yung pangalan, behind the Galaxy. Siya po J. yung inspirasyon. Apat kami magkapatid J, Jimmy, Oo. E, Eric, L, and Lexi. Pero Kaya yung yung pinakamalaki yung sa'yo. Yung uli. Kasi ako lang yung babae. Kaya Lexi. Opo. Okay. Okay, muli po, maraming salamat kay Dr. Lexi Lee Choi ng Tarlac Optical Center. At sa ngalan din ni kasamang Sir Eli Bulanadi kanina. At syempre sina Kuya Patrick Mer Anthony Estrada, sina Kuya John Dale Mendoza, sina Ate Bea Basto, sina Kuya Renzo Bautista, sina Kuya Hill Corpus at Kuya Yauli. At syempre sa ngalan ng aming magiting na pinuno, si Pinunong Jimmy Abong Tan. Ako po si Ka Welmer Miranda Estrada para sa programang Unang Sigaw sa Magandang Umaga. Happy weekend po. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.